Samantala, balitang Senado po tayo, pinayagan ng impeachment court ang pagsabina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa akusasyong hindi may paliwanag na yaman. Pero nanindigan po ang defense team na isa itong fishing expedition. Narito ang aking report. Kinatigan ng impeachment court ang motion ng prosecution ay pasabi ng bank, tax at anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng akusasyong hindi may paliwanag na yaman. Yan ang ruling na binasa ni Presiding Officer Francis Escudero matapos ang oral arguments ng prosecution at depensa at matapos pag-aralan ng Senator Judges ang motion. After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. Hindi rin nila bago ang pagpresenta ng bank records sa impeachment court, lalo't ginawa na ito nung panahong nililiti si dating Chief Justice Renato Corona. Kabilang sa naprobahang isapinay ang peso bank accounts ng Vice at kanyang asawang si Atty. Manasseh Carpio at peso-denominated accounts ng 19 na corporate entities. Pati ang tax records ni Duterte mula 2007 hanggang 2021 o magmula nung siya ay opisyal ng Davao City. Inaprubahan din ang pagsabina sa kontrobersyal na Bureau of Internal Revenue Tax Records ni Duterte at kanyang asawa, pati ang Anti-Money Laundering Council Records ng Vice. Itinakda sa July 30 ang pagsusumite ng naturang records. Dininay naman ang iba pang motion, kabilang ang pagsabina sa ilang dollar accounts at ang Anti-Money Laundering Council Records ng ilang pribadong kumpanya. Bago ito, iginig ni Atty. Michael Powa ng depensa na isa itong fishing expedition o pagbabakasakaling makahanap ng anumang ebidensya kaugnay ng akusasyong hindi may paliwanag na yaman. Paliwanag ng prosecution, ang SALN po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaction ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Kasi doon po yung day-to-day na lumabas at pumasok sa isang account ay mabubuo po natin. Transactions do not equate to wealth. Transactions do not equate to net worth, especially if tinatali natin siya sa SALN. Because transactions happen over the course of the year. It will not directly show anything about wealth. pero tanong ni Senator Judge Joel Villanueva, kung maaari naman po na magpatupad ang impeachment court ng sapat po na safeguards upang mapanatili ang confidentiality ng mga records, bakit po dapat maging hadlang ang confidentiality sa isang impeachment court? Pero pagdating sa AMLAC po, absolute po kasi yung prohibition. And if we were to amend or at least suspend the provision of 8A, then it is as if this honorable court is actually doing some sort of judicial legislation, no? Because we are technically suspending this law for a specific person na hindi natin pwedeng gawin sa iba. sa Martes, July 21, si NBI Director Melvin Matibag ang inaasang iharap ng prosecution na testigo sa Article 4 o kaugnay pa rin sa banta sa buhay umano ng Vice laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. Ace Cruz, Newslight.